tsaka kung gaano ka linis yung puso mo, wishing for those wishes, diba? And I'm sure naman na naririnig naman lahat ni Lord yung mga wishes mo, and I'm pretty sure na tutuparin naman din niya yun in the right time. Siguro, you're just not ready para sa mga blessings na yun. So, yun na nga. And also, siguro dahil I'm not yet prepared para sa mga blessings na yun, and maybe yung mga yung willingness ko sa pag-prepare, parang medyo out of focus ako kasi 'di ba minsan kapag nag-online mass ka, hindi ka masyadong makafocus dun sa ginagawa mo, and then pwede mong i-pause yung video para ituloy yung ibang ginagawa mo. Tapos pwede mo na lang balikan anytime kasi online naman siya. Unlike ng pumunta ka talaga sa simbahan, hindi may istorbo yung attention mo. So, yun siguro yung mga advantages kapag nagsisimba talaga tayo sa simbahan. Pero syempre, thankful din naman ako kasi meron tayong online masses nowadays kasi syempre, yung mga trabaho natin, minsan, yun yung reason kung bakit hindi tayo makapunta sa simbahan. And siguro yung iba makaka-relate din sa akin na kahit na gustong-gusto kong pumunta ng simbahan, may times na mas pipiliin mo na lang na mag-rest para pahinga na lang sa bahay kaysa mapagod ka pa na lumabas. Which is, I think, siguro wrong yun. Kasi talagang siguro dapat mas mag-effort tayo na magsimba talaga sa simbahan. Kung nagagawa ng iba, bakit hindi natin magawa? So, siguro, I'm just not willing enough na pumunta ng simbahan at tinatalo tayo ng katamaran. Umamin na kayo, guys. So, yun. Nananalo at nagwawagi ang katamaran sa atin. I think walang masama na aminin natin yun kasi na yung kailangan talaga nating aminin yun at kailangan din nating i-reflect din yun na siguro nga kulang talaga ako sa willingness to spend more time with God and magsimba. Kung hindi mo man magawa na magsimba every Sunday, then siguro mas maganda nga siguro kapag itry mo na lang na mag-read din ng Bible para at least kahit papano hindi ka talaga malalayo kay God. And then, of course, syempre, pag nagre-reflect ka, marami tayong naiisip ng mga bagay-bagay. And I try to remember, like, ano nga ba yung mga winish ko nung nagsimbang gabi ako, diba? So, I think, sa sobrang dami ng mga wish ko, I think, merong isang bagay siya na every year talaga tinutupad niya. And I'm gonna share it with you guys. Syempre, pag nagdasal tayo, ang always wish natin is healthy life, magkaroon tayo ng malakas na pangangatawan, hindi magkakasakit, maging safe ang family natin, pinaprepare natin sila na maging safe sila at maging healthy, walang magkakasakit. And I think, proven yun and tested yun na talagang walang magkakasakit sa family at yun yung isa sa mga wish ko na talagang every year tinutupad niya. Talagang natataken for granted ko lang talaga siya. Na parang, oo nga no, bakit hindi ko naisip yun? Bakit hindi ako mas maging thankful na maging okay yung pamilya ko, diba? And mas pinafocus ko yung mga other wishes ko na hindi niya natupad. So, let's say, for example, job na gusto ko and financial freedom na bakit mahirap pa rin ang buhay, yung mga ganon. So, iniisip ko lang yung mga negatives, hindi ko iniisip yung mga blessings na binibigay niya. So, I feel really bad nung na-realize ko yun na, oo nga, bakit nga hindi ko nga ba naisip yun, diba?
Tapos, meron pa akong isang gustong sabihin pero, just give me a moment. I'm just gonna pause this video and I'm gonna continue kasi, naisip ko na siya kanina pero hindi ko lang siya nasabi. So, wait lang guys, wait.